Hello guys, welcome ulit third vlog. Today magka-camping tayo. So discuss ko lang ng mabilis setup natin sa motor. Gusto ko lang ma-share. First time ko mag-camping sa motor na to. Yo, diniskartehan ko lang yung paglalagay ng mga gamit. Halimbawa ito, tent, sleeping bag. Nandito sa box yung mga, halimbawa, tube, inflator, damit, yung medyo magagaang, kakapote, ganon. Tapos yan, palit lang ako ng stock pipe, ito yung lamesa, upuan. Ito yung pinaka, lahat ng camping gears nandito. Ano to, lightweight na pole, ganyan lang siya kahaba. Hindi katulad ng iba. Ang di ko maiwasan na magdala talaga, alam ko dapat bawasan, pero di ko maiwasan talaga magdala ng cold drinks. Mabigat talaga yun. Hindi mo mabigat. Kung maganda, bawasan. Pero gusto ko talaga kasi halimbawa tapos na ako mag-setup, inom na lang ako ng beer, nakaupo, parang gano'n. Habang nakatingin sa tanawin, parang gano'n. So tools lang natin, bag natin, mga mahalagang cellphone, wallet, yan. Tubig lang to, tubig. Tara, siguro tayo, expressway na lang. Palintawak lang naman. May tinatry tayong bagong settings ngayon sa GoPro. Pinakalikot natin siya nung okay na settings. Ngayon, tatry ko yung 4x3 para flexible sa post-production. Para kahit saan mo i-post, pwede. Magagamit mo pa. Dali mag-i-adjust. Camping pala natin guys sa Campwell River Valley. Medyo off-road doon. Actually parang di nga medyo di lang masyadong nakikita sa mga vlog ng iba. Medyo inanda natin yung sarili natin sa off-road. Off-road naman yung motor natin. Kulang na lang talaga is yung skills ko. Kasi wala pa tayong actual na practice or experience sa off-road. More on research lang yung ginawa ko. Naranasan ko na yung off-road din talaga nung Aerox ako. Wala akong experience noon sa off-road. So, nahirapan ako noon. Research lang kung ano yung mga proper technique. Uphill, downhill, ganyan. Sand, gravel, sa mud, mga ganun. So yung naranasan ko nga pala sa Aerox ko noon, matinding off-road yun Camp Kawayan. Sabi nila kaya daw, kaya pala, off-road pala talaga yun. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na uulitin to, kako. So ganun pala yung sikreto dun, any obstacle o any na parang difficulty na maranasan mo kung saan man o sa daan, ganyan. Isipin mo na pag lumipas to, masaya mo siyang babalikan. Maaaring mag-isa ka, maalala mo siya, o lalo pag may mga kasama ka, kunwari nasiraan si ganito, ganyan, o ano mang experience na may difficulty. Pag inisip mo na masaya naming babalikan to, pag inisip mo yun, di ka na may stress or malulungkot. Parang i-enjoy mo na lang. So wala naman akong balak talaga mag off-road na yung palaging off-road na matindi yan. Sadyang yung mga campsite kasi madalas ganun yung papunta. So ayun, obligado akong daanan yung mga ganun experience. Siyempre pag puro ka off-road, bubugbog yung motor mo, syempre magastos. Ako, medyo wala man tayong budget masyado pang maintenance na matindi. Halimbawa, syempre pag nabagsak, so normal lang sa off-road na mga motor yung bumagsak, normal lang yun. So ito nga ginawa ko, pagkakasetup ko rito sa motor ko is yung iniisip ko paano pag bumagsak siya, may matindi bang masisira, ano ba yung unang tatama, gano'n. Sa Rizal kasi maraming campsite talaga dahil malamig, tanawin, ganyan, maganda yung tanawin. Pero di sa Bulacan, pero may magaganda pa rin sa Bulacan. Tapos yung mga river, yung tanawin din. Minsan try natin naman sa Bulacan. So hopefully tuyo yung dadaanan natin sa papuntang Campwell para hindi masyadong challenging. Hindi pa kasi tayo malakas sa off-road. Tamang camping lang yung habol natin. Naobliga lang minsan mag-off-road. So medyo mabigat tayo ngayon. Mamaya sana maging maayos lang tayo sa off-road. May mga technique kasi din tayong na pag-aralan and try natin i-apply. Buti na lang kung handlebar natin medyo mataas na. Na to hindi na stock to. Pag halimbawa tatayo, abot natin, hindi tayo ganong hirap, gano'n. Mga tent din ata sila. Hindi pa ako nagka-camping. Napapanood ko lang to bushcraft ba tawag doon? Tapos si Go 4x4, parang pangarap ko dati lang yun. Tapos na-discover ko, may community pala dito sa atin. May mga campsite, nagka-camping din pala rito sa atin sa Pilipinas. Isang problema ko lang madalas pag nagka-camping is yung signal. Halimbawa, hindi ko ma-inform yung asawa ko na nakarating na kaligtas, ganyan. Mamaya, tanong natin kung ano ba yung diskarte. So yun guys, sa wakas, wala yung init. Woo! Hindi nakakasawa talaga dito. May naririnig ako dito, sa banda dito, o kaya yun. Obserbahan natin and sana walang maging problema. Pa-check natin yung wiring. If okay.
Okay naman. Okay na ba? Okay naman. Solid, di malayan. Chill drive na lang tayo. Hopefully, nothing serious naman yung naririnig ko. Ang sarap magmotor. There's a certain joy and fulfillment pag nagsosolo camp. You can try once in a while. Sobrang saya, solid, satisfaction guaranteed. Grabe, breathtaking view. Ha? Ganda. Tara, Gina ulit. So yun, may nakita ako isang photographer. Siyempre, nag-posing tayo. Babalikan ko sana, tatanong ko yung ilang na bumalik. Try ko na lang hanapin. Tapos abutan na lang natin siya ng Gcash. Naku, mukhang may aksidente. Nag-slide ata si Bossing. Pahiga siya rin sa parang wala naman siyang tinamaan. Nag-slide lang siguro. Naku, yari, di tayo nakapag-chat kay Mrs. na wala na ng signal. Naabangan ko saan mawawalan ng signal para kahit paano makapag-chat man lang tayo na okay naman tayo. Siguro na lang, telepathy na lang. Katarina na tayo. Stop lang tayo. Pahinga ng konti, then tuloy na rin ako. Let's go. Kakaliwa na tayo. Medyo malayo-layo din pala talaga tong Campwell River Valley na to. Tama ba? Campwell. Tara, let's go. Mga 5 kilometers pang sementado. Mamaya, siguro hinto ako. Uuhaw na ako. Doon pala nagbaon akong tinapay. Ba't di ako nagbaon? Ay nako, gugutom na ako. Pinto lang ako dito. Ganda, may ilog. Papahinga lang. Inom tubig. Ganda, may ilog dito. Solid. So guys, is na ulit tayo. So rough road na. And hindi natin mamaliitin to. Apply natin yung mga nabasa natin, mga natutunan natin. Para slowly but surely lang. Ayan, medyo aangat-angat tayo para maging ayan, medyo may mud. Ako na-inform.
Pwede kayo. Bahay kayo, bahay kayo. Huwag, baka makita ng magulang. Sa school eh. Wala, hindi malalaman yan. Kasi sa off-road, lalo pag ganun, huwag ka mayang tumayo. Hindi yung tayong-tayo, like bend mo yung knees and elbows, tapos huwag kang tumingin doon sa harapan mo lang, tingin ka doon sa malayo. Let the suspension of your bike do the work, parang ganun. Yung purpose kasi nung pagtayo daw, tinatanggal mo yung weight mo sa bike, parang ganun. Hawak daw sa manibela, relax lang. Huwag naman yung sobrang relax na parang hayaan mo na daling ka ng motor mo kung saan kanya gustong dalhin, parang gano'n. Pero syempre dapat may control ka pa din. So basically parang gano'n. Na-apply ko lang, mukhang okay naman na smooth na smooth. Tapos dahan-dahan lang. Syempre haluan mo ng dasal, tingin ka daw sa malayo. Tapos di mo kailangang bilisan naman. So sabi rito, kumana daw ako dito. Tama pa kaya yung dinadaanan ko? Ayan, mahirap yung mud talaga. Dito ako pinaka kinakabahan sa ganun. Kasi talagang mawawala yung, parang mawawala yung traction mo dun eh. So talagang training pa yun. Teka, baka nawawala na tayo. Nawili ako sa siguro na-excite na rin ako mag river cross. De, joke lang. Na-confident ako sa waist. Dapat nagtanong muna ako. It's okay. Okay lang, masaya naman tumawid dito sa ilog eh. Oo nga eh. Experience mo isa kayo motor? Pag na dito ba packet yan, packet sir dito. Oo. Tapos yung simento, rough road, pababa siya, pakayat ulit. Tapos kung naman nakita kang kalsada pa ka nandun ang daan. Pakanan. Sige po. Yung kasunod itong akyat, sa kanan na kayo dadaan sir. Sige po. Okay, pakanan daw. Tapos tayo ng konti, nakakangawit. Tapos bend, nakakangawit guys. Wait lang, pahinga lang ako konti. Tapos hindi ko pinatay ABS ko. Hindi ko napag-aralan paano dapat pinapatay. Kaso wala naman akong training pa. So siguro hindi pa ako masyadong confident patayin din. Wag lang maplatan. Ang lakas ng Himalayan. Wala naman akong practice. So ayan, nakatayo na ako. Tapos yung mga hita ko nakayakap sa tangke. Wala naman akong training. Pero ang galing ng Himalayan, grabe.
Grabe. Ganito pala ang off-road. Parang saya. Kaso magastos. Nakakapagod, grabe. Whew. Dito sa mga lokal, ang babait. Medyo malayo pa raw eh. So sana kuminto para magtubig, kaso naalangan na kuminto dito. Anyway, medyo malapit na tayo. Pahinga muna tayo saglit siguro. Tutubig lang ako. Ay, mali pala. Tingnan ako. Galing. Ganda dito. Solid. Ganda ng mga overlooking. Ito yung gusto kong spot eh. Buti wala pa nakapwesto. Nice, nice. Grabe, lakas nito. Good job. Oh guys, tingnan nyo, may pabuko pa. Oh, sarap. Pakita lang natin setup natin. So medyo mahaba tong tarp. Hiniram ko lang to. Yung in order ko kasi galing pa lang international, hindi umabot. Parang pineg ko tong dulo, tapos yung gitna at yung harap lang yung ginamit ko para kahit papaano eh hindi masyadong mahaba. So yan, yung tent ko Moby Garden. So pinaka nahirapan ako, pinaka challenging yung pagdadaan ako ng mud, tsaka pag may paddle ng water, kasi nawawala talaga yung traction sa ganun eh. Hindi, yun yung medyo kulang ako sa research, pero ang may napanood ako, ang maganda raw gawin doon, sa likod mo ilalagay yung bigat para magkaroon ng traction. Ewan ko, i-research ko pa. So yun yung medyo nahirapan na, medyo mahirap. Buti madalang lang yung ganun na may mud. Pero yung pag off-road na solid ang kayang-kaya ni Himalayan, ang lakas niya. Kagaya ng sinabi ko, wala naman akong training pa or practice, pero ang lakas niya. Basta gawin mo lang yung nakabend, yung knee, yung elbow. Tingin ka sa malayo, wag ka lang dun sa harap. Ang purpose ng pag tumingin ka sa malayo, alam mo agad kung saan ka dadaan, ganun. Ang purpose naman nung nakatayo, ayun, nabanggit ko na kanina, para yung motor mo, yung spring ng motor mo yung magtatrabaho, parang ganun. Mawawala yung bigat sa motor mo. Yung bigat mo mawawala. Kasi ito, pinakaligo na nga rin pala ako. Sabi, solid dito. Pagdating ko, parang pangalawa akong dumating ata eh. Tapos nakita ko libre tong spot na to. Inunahan ko talaga. Ito kasi yung pinupuntahan talaga ng mga napapanood ko sa YouTube. Maganda talaga to spot na to. Malilim, tapos clear yung view mo sa river. Grabe yung bundok, kitang-kita mo talaga dito. Grabe yung ganda. Naka-setup na yung tutulugan natin. So, sa Moby Garden din to eh. Napili ko yung parang lightweight to eh. Pero yan, makapal to eh. Divided yung hangin. Tapos dito lang yan hinahanginan kahit wala kang dalang pump. Pero baka bumili pa rin ako ng pump na maliit lang. Para hindi nakakapagod. Kasi ito, yan. Unan lang din na self-inflate. Medyo nagkamali ako, hindi ko nadala yung electric fan ko. Medyo may kainitan. Lagi nyo dadalhin yung electric fan. Huwag nyo sacrifice yun sa porket para gumaang. Yan, buti na lang. Kahit paano medyo humahangin.
Tinatry sana natin na midlift kaso ang ingay ng mga katabi ko dito. So tatandaan nyo lagi guys na pag sa camping, wala kayo sa rest house na solo nyo yung lugar. Sinishare nyo yung lugar. Tapos ang pinaka-purpose ng camping is yung peacefulness, tahimik. Respeto nyo yung mga kasama nyo sa camp na nandito sila dahil despite na mahirap puntahan, gusto nila ng katahimikan, nature, ganyan. Kain na tayo mga paps. Ito ang ating hapunan ngayong gabi. Di mawawala, inumin. Ang bango ng bacon guys. Dami kong ulam. Dapat kasi yung iba dito kahapon ko naluto dapat eh. Okay guys, kain muna tayong breakfast. Thank you Lord. So halimbawa, may mga sobrang kayong pagkain, ibigay nyo na lang dun sa pets or sa mga aso or pusa sa campsite. Eh, madalas gutom sila, tapos wala naman silang ibang inaasahan na magbibigay sa kanila. And di naman nila na-communicate if gutom sila. So yun, mahirap din naman yung masyado kang magpapakabusog. Halimbawa ako, nagbabiyaya ako nakamotor, yung parang bunsog ka, hindi rin komportable. So yun guys, grabe, solid dito. Parang tinatamad akong bumaba kanina, pero buti na lang bumaba ako. Ganda. Madalas hindi ako pumupunta sa river eh. Kasi tinatamad na akong bumaba eh. Tsaka ayoko kasing abutan ng init ng araw. Pero ba't ba di ako bumababa? Eh, ito yung pinupunta mo sa campsite. Solid! Lamig ng tubig. So yun guys, balik na tayo. Ayoko ma-injury, mahirap kumamotor pa tayo. May araw, sheesh. Ma-appreciate mo lang yung nature. Grabe. Share ko lang. So, kung magka-camping kayo, bumili rin kayo ng ganito. Sapin sa ilalim ng tent. Hindi ako na nabasa. Nagmumoist kasi ito eh. Yung lupa kasi syempre basa yun. Hindi siya tumatagos dun sa loob ng tent. Ayan o. Yun guys, so basang-basa yan.
Ang laging rule dyan, pag bibili kayo, dapat mas maliit yung matting. Yung tent ko ata, halimbawa, length and width, parang 230 by 140 ata. Dapat nakalagpas ng konti yung tent. Kasi, halimbawa, umulan. Pag lagpas yung matting nyo, mag-accumulate yun ng ulan, tapos pupunta rin sa ilalim ng tent nyo. Solid nito guys, tarpaulin, sunlight. Tweet lang siya, tapos pwede siya pang moto camping. Pag tinanggal mo yung segment niya, maigsi lang siya. So, madaling isakay sa motor. We are not out of the woods yet. Tinatry ko laging to as much as possible tumayo kasi mas maganda yung takbo niya pag nakatayo ako. As much as possible, nire-remind ko yung sarili ko na tumingin sa malayo kasi di ko mapigilan minsan tumingin sa malapit. So guys, ang kalaban natin dito yung pagod, yung sakit sa tuhod. Yun ang kalaban natin dito. Nakalagpas na tayo. Lord, maraming salamat talaga. Success naman yung camping natin and biyahe natin. Thank you Lord for the guidance and safety. Till next vlog guys, thank you.